Nagpakayak si Mayor. Grabe mo naman yung piniligan pala. Mas wala masyado tourism. Oh. Kahit sobrang init. Sobrang ganda. Huwag na kayo tayo umuwi. Mag-check-in na tayo dito, guys. Gusto na talaga. Doon nga tayo yung daan nga talaga. Oh. So may bike sila for every guest. Parang mamili pa. Grabe, guys. Ano nyo naman? Ang init pero saan na tayo punta dito? Magmadam-madam. Sorry. Sana alls. One day, mag-check-in din tayo dito. Room tour. Ang dami na namang gustong balikan. Lahat ng pinupunta natin gusto natin balikan. Room tour sa Empire Hotel. Diba? Sunod na vlog. Abangan. Kailan kaya yun? Pakita ko sa inyo yung view. Oh my God! Oh, yan na dito. Bakit walang pumupunta sa beach? Bawal ba? Kasi baka may buwaya. Screenshot ko na lang yan. Guys, tingnan nyo, walang tao. Bakit? Ayaw nilang mainitan niya. Siguro kahit magpaka-negra ako dito, kung naka-check-in ako dito, kahit di na ako makita pag uwi ng Pilipinas. Parang ako. Oo, nakikita niyo ba siya? Ito ang goal. Kahit maging uling na ako. Basta makaswimming ako dito. Same. Ay, oo nga. May crocodile nga dito. Kasi alam na at walang nagsiswimming. Kasi may mga sightings ng crocodile. Oh my God. Mamaya, nakalubog pala sila sa ano. Sorry. Sa saan? Sa saan? Ay, may mga beach namin. Ay, may mga bed. Look, oh. Beware. Crocodiles. Ay! Napunta pa tayo doon? Hindi ko naman na tayo. Gagi naman. Lulubog tayo. Pag ginabol ka ng crocodile dito. Wait! Hindi mabagal sila sa ano dito. Pero kung gusto mong itry mag-swimming, sige. Testing natin kung mas mabilis ka o yung buhaya. Ay, dyan picture dyan. Ay, very Zambales. Guys, kahit sobrang init pinakita ko sa inyo itong mga to Sorry. Kahit tayo. Malilim na tayo, wala nang araw. Kahit tayo naman talaga may gusto pumunta dito. Sabi ni Kuya Lee, dito daw talaga magtatagal sa Empire Hotel. Pero dapat ito yung pupuntahan namin kanina talaga pa. Pero sabi niya huli na lang. Siguro naramdaman niyang maano kami. Ma-picture. Hitchhiker on the side of the road.
in a mountain town somewhere out west. Hitchhiker, where are you going? As he held the sign that read Nirvana, but he only sleeps when he's blackout drunk. He only sleeps when he's blackout drunk. Hitchhiker, I see you are a songsman. Tell me why'd you choose to play the mandolin? He said, I'll tell you what, I'm trying to travel like this is. Ganda. Ay, yung ano, pupuntahan pa ba? Saan po yung last kayo nag-travel? Sa Hanoi. Okay na ba sa Vietnam? Okay naman. Gadon, market. Anong gadong? Pagbigyan. Hindi pa rin siya naloloban. Ayun o. $1. Blueberry. Orange sunkiss. Ayan, meron kang pwede dyan. Mga juice. Sendol. Ayun pala yung sinasabi. Sendol. Green tea men. Green tea men. Sorry. Ginawa pa tayong kotse. Si Katok. Ito siya. So, marami siyang sauce. May mga spicy, may ibang halo. At sa akin, yung original lang yung pinili ko and not spicy. With ABC drink. And Paula is having Japanese tofu with broccoli. Susha! So, and guys, nakauwi na tayo from our tour with Kuya Lee. So, si Kuya Lee pala is working din dito. And parang sideline niya yung pagtutour. So, pag may mga, ano siya, may mga day off or leave or holiday, ayun, kinukuha niya yung mga nag-i-inquire sa kanya. So, sana manapat, kung pumunta kayo dito, matapatan nyo na day off niya and free siya. So, i-ask ko kung pwedeng ilagay yung Facebook niya. Lalagay natin sa description para kung gusto niyo siyang i-contact, ayun, i-ano niyo na lang yung Facebook niya. And then, anyways, sobrang saya ng tour na to. Ewan ko sa inyo guys kung mag-enjoy kayo. Since marami nga nagsabi na boring naman daw sa Brunei.
But for us, sobrang na-enjoy namin yung tour, guys. Kasi more on ano kami, yung mga nature, yung mga architecture ng mga building, na ano namin siya. So, una pa lang na pinuntahan natin yung sa river, sa mangrove, sa Kampong Ayer. Sobrang, sobrang saya. Sabi rin ni Lucky Mel, yung guide natin na sumama sa boat, ang swerte-swerte daw natin kasi yung lahat ng pwedeng makita mo dun sa mangroves, nakita natin. Crocodile, yung proboscis monkey, tapos yung kingfisher na super rare daw talaga nun, pero 2 beses pa naming nakita. Though, ewan ko kung makikita siya dun sa isang video. Try nating kung na-slow mo ba natin yun. And then, may mga regular monkeys din na nandun. But iba pa rin yung mukha nila eh. And ang maganda dun, takot pa rin sila sa mga tao. Hindi siya katulad sa iba na lumalapit ng hihingi na talaga sila ng pagkain sa mga tao, ganun. Parang gusto pa rin nilang hindi sila napapakailaman. And then, yun nga pala, yung fee sa boat is originally 35 or 30 ata siya per head. But natawaran namin siya ng 20. And then nagtip na lang din kami. So, normally kasi yung iba dito, yung guide mo, yun na rin yung boatman mo. But yung sa amin nga, sumama si Kuya Mel or Lucky Mel, na sobrang bait and giliw. Parang gusto niyang lahat ng tour namin dito, siya na yung kasama namin kasi gusto niya talagang makita yung Brunei. So, ayun. Kasama namin siya and my boatman. And then, sa mga mosque, actually, nag-start yung mga mosque na hindi na sila magpapasok from March 17 ata until April 4, parang ganun. Kasi nga malapit na yung Hari Raya, which is tomorrow na siya, nag-announce na ngayon lang na dahil nakita na yung moon. So ayun, hindi pwedeng pumasok sa mga mosque ngayon. But kung hindi kayo makasabay, kung pumunta kayo dito, tapos hindi nyo naman nasabayan yung yung pagfa-fasting, pwedeng pumasok sa ibang mosque. Yun nga lang, meron silang time lang. Alam naman yun ni Kuya Lee or yung mga tour guide dito if ever. Sorry. Alam naman nila yun yung time kasi magpe-pray yung mga tao dito. So, i-close yung mga mosque. And then, hindi namin napuntahan yung frame. Dapat pupuntahan namin siya kanina. Actually, nandun na kami. Pero sobrang init, guys. Iba yung init dito. Ang sunburn ako. Ewan ko kung kita sa camera, but ang init. So, sabi ni Kuya Lee, balikan namin. Kaso, nung binalikan namin, magbe-break na sila ng fast. Mag-iftar na sila. So, dumami na yung tao doon. Doon sila nagpipiknik banda sa frame. So, hindi na kami pumunta. So, try natin bumalik sa mga sunod na araw. Since yun yung pinaka-iconic ding picture, picture location. And then, ayun, ang dami nating napuntahan. Mga malls. Daming tinuro rin ni Kuya Lee ng mga buildings. Yung mga government buildings nila na sobrang ganda ng mga buildings kahit, diba? Kasi sa atin pag mga ganyang government, bahala na kung ano yung architecture, basta may office. Pero dito talagang pinag-iisipan. Tapos yung highway nilang sobrang ganda. Tapos yung sa church pa pala, guys, yung dinaanan nating church nila dito. Alam nyo, hindi namin expected na, first of all, hindi namin expected na maraming Pinoy dito. Kasi sa atin naman, 'di ba, kapag mag-iibang bansa ka, hindi naman natin naiisip ang Brunei. Tapos ayun, marami sila dito, as in malaki yung percentage daw ng foreigner na nagtatrabaho dito, and
ang pinakamalaki is sa Pinoy. Kunyari, sa 100% na foreigner na nagtatrabaho dito, 90% po nun is Pinoy daw. So, may community na sila dito. And, pinayagan na sila ng sultan na magtayo ng sarili nilang church. So, doon din ako na-amaze. Kasi, di ba sa other Muslim countries, hindi naman pwede ang other religion. So, dito pwede siya. And, ayun, ang dami naming nakausap doon. Hindi lang ako nag-video, pero ang dami naming nakausap na mga tita-tita natin. Mga tita-tita na, kasi nung pagpunta namin, nagpe-prepare sila para sa mass, mga El Shaddai. Sabi nga nila mag-attend daw kami, kaso nasa tour kasi tayo. So, ayun, ang daming mga tita doon na kinikwento nila yung buhay nila dito, yung buhay din nila sa Pilipinas, kung paano yung mga hardship nila. Tapos, sobrang ano sila dito, sobrang at peace. Meron daw isa na nakapunta na siya sa Singapore, sa Hong Kong, pero bumalik pa rin talaga daw siya dito kasi parang iba talaga. Iba yung nabibigay na peace ng Brunei para sa kanila kasi hindi magulo eh. Hindi siya magulo. So, syempre, tayo naman hanapin pa rin natin kung ano yung kahit hindi ganun, syempre meron pa rin other countries na mas malaki yung sahod, pero kung binibigay naman sa'yo is nakakapag-provide ka na sa family mo tapos at peace ka pa sa pinag-stayan mong bansa, diba? Why not? So, ang galing lang na may community sila dito. So, kasali si Kuya Lee doon. Kilala nila si Kuya Lee kahit hindi pumasok si Kuya Lee. Kasi before daw nagka-choir si Kuya Lee doon sa church. Ngayon lang medyo nag-stop na siya kasi yun nga, pag day off niya, nagsa-sideline muna siya. So, naiintindihan naman yan ng mga church members doon. And, puro Pinoy yung mga nandun kanina. Pero, minsan daw may mga Chinese community na Catholic. Tapos, may iba pang bansa. Hindi ko lang sure kung ano yun. Pero, mostly daw talaga is Pinoy yung nag-handle. Tapos, yung church na yun, tuwing first Sunday of the month, Tagalog yung ano nila. Yung mass nila. So, alam mo talagang madaming Pinoy. Sabi nga ni Kuya Lee, mas umonti na daw yung mga Pinoy ngayon dito. Unlike dati before pandemic. Ngayon, mas onti pa daw. Pero, madami pa din sila. So, ang saya lang. Parang gusto ko na talagang lumipat dito, guys. Ang pinaka-highlight, hindi ko alam kung ito yung highlight. Nag-aagaw yung Mangrove, tsaka yung Empire Hotel. Dito talaga kami nagtagal. Supposedly, parang mga 1 hour to 1 hour and 30 minutes lang sana. Yun na sana yung max ni ko. Pero nagtagal kami ng 2 hours. Sobrang ganda, guys. Kung pupunta kayo ng Empire Hotel, wag kayong magstay lang sana dun sa ano lang. Sa mismong building lang nung hotel. Ikutin nyo siya. Sobrang ganda. Meron pa, yung pinuntahan kasi namin is yung West Beach. Yung mga nakita yun sa video. West Beach siya. Pero meron pa silang isang part ng beach, yung East Beach. So, iba rin naman daw yung beauty nun. So, try nyo ding i-check. Ayun, sobrang ganda niya. Mag-check-in tayo dun, guys, ha? Pagkaya na natin. And then, pag afternoon, dumaan na kami sa mga ibang kaya pang daanan yung mosque na malapit dito. Actually, malapit lang dito yung mosque na yon. Dito sa hotel, dito sa Badia. And then, sumaglit kami sa Gadong Market na $1 lang each. Yung bili ko sa Nasi Lemak is $1.50. And then, yung mga drinks is $1 lang kahit sobrang laki. And then, normally, feeling ko normally hindi ganun ka-crowded yung market na yun. Pero dahil nga sumabay na kami, ano na kasi yun eh, mga 6 na ata nung nakarating kami dun sa Gadong Market. And
ano na nila yun, malapit nang mag-break nga nung fast. So, dumami na yung tao dahil malapit na silang kumain. Kaya sobrang crowded. Ayun na yung ano natin. Sana kahit pinanood nyo lang, mag-enjoy kayo and ma-encourage din kayong bumisita ng Brunei kahit ang dami nagsasabi na wala namang gagawin sa Brunei. Boring naman sa Brunei, but sobrang saya. And hindi nakakatakot guys. Hindi siya super strict sa mga rules. Siyempre, ano pa rin tayo, respect sa mga ano nila na hindi tayo magsusuot ng mga super sexy, ng mga tight. Yun lang naman yung mga ano nila. And bawal ang smoking and vape. So, may fine ka. Kahit private lang or designated place for smoking, wala. Bawal yun. Bawal ka rin magdala dito. So, may fine sila kung magdala ka. Then, sa alak naman, pwede naman daw magdala ng alak, but parang kung galing ka sa ibang bansa is 2 liters. 2 liters sa ata yung sinabi ni Kuya Mark. Yun, 2 liters lang. So, check nyo na lang din kung gusto nyo. Pero, siguro kung sasaglit lang kayo dito, tiisin nyo na lang munang wag magbisyo. Saglit lang naman yan. Ayan lang. See you tomorrow sa ating mga activities pa. Siguro nagtataka kayo, ano pang gagawin nyo dyan? Nalibot nyo na yung buong Brunei. So, ayan lang. See you tomorrow. Tapos na tayong kumain. And resting na lang. Tingnan natin kung makatambay tayo sa pool na itong hotel or tama din na. Bye guys!